Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habibi ilahil alamin Abil Qasimi Mustafa Muhammad وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين. موضوعنا اليوم تتعلق بفضل زيارة الإمام الحسين عليه السلام، وفيه روايات كثيرة إن شاء الله نعرضها لهم insyaAllah. Ang topic natin ngayon ay Fadlu Ziyaratul Husain, Imam Husain a.s. Ang kahalagaan at karangalan sa mga sinuman ang magbisita sa puntod ng Imam Husain a.s. Fadlu Ziyaratul Imam Husain a.s. Waalaikumsalam warahmatullah. Ang kahalagaan sa pagbisita ng puntod ng Imam Husain alayhi salam. Ngunit bago nating ipalabas ang mga riwayat o kaya hadith ukol sa kahalagaan ng pagbisita sa puntod ng Imam Husain a.s. Tingnan muna natin itong ayat o kaya verses sa Quran kung ano ang sinabi niya tungkol sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar ila akhiriha. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Qul in kuntum tuhibbuna Allah, ipagbadya mo o Muhammad, in kuntum tuhibbuna Allah, kung totoong kayo ay nagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, dapat sumunod tayo sa kagustuhan o kaya sa katuruan na itinuro sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang kapalit noon, ang kapalit ng ating pagsunod sa katuruan ng Rasulullah ay yuhibbukumullah. Yani kung totoong minamahal natin ng Allah, kung totoong tayo ay nananampalataya sa Islam, dapat sabi ng Allah, Ya Muhammad, sabihin mo sa kanila na dapat walang pag-alinlangan na sumunod sila at magmahal sa iyo, sa Rasulullah. Ano ang kapalit noon? Yuhibbukumullah. Ang kapalit ay mamahalin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa yaghfir lakum dhunubakum, at papatawarin niya ang kahit gaano man karami ang ating kasalanan, at ipapasok tayo sa ilalim ng paraiso inshallah, na nasa loob ng paraiso na yan ay mga ilog, mga batis na
dumadaloy sa ibaba ng paraiso na yun. Iyon ang verses sa Quran na naglalahad na ang isang alipin ng Diyos, kung totoong tunay ang kanyang pagmamahal sa Allah, dapat sumunod siya sa kagustuhan ng ating propeta sallallahu alaihi wa alihi wasallam. At isa sa mga kagustuhan o kaya katuruan na itinuro sa atin ng Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ang pagmamahal sa kanya at ang kanyang pamilya, na ang katuruan na yun ay wajib o kaya nararapat na ang isang alipin ng Diyos ay dapat sundin at mahalin ang ating propeta at ang kanyang Ahlul Bayt, gaya ng nasabi natin sa Surah verse 23. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Kung ya Muhammad, ipagbadya mo sa iyong ummah, sa iyong mga naniniwala sa Islam, sabihin mo sa kanila na la as'alukum alayhi ajran, wala kang hinihingi sa kanila na kapalit ng iyong pagsisikap para hikayatin sila sa Islam o kaya gabayan sila sa Islam, kundi kailangan lang na mahalin nila ang iyong pamilya, ang iyong Ahlul Bayt. At gaya rin ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kanina, kung totoo ang pagmamahal natin sa Allah, dapat ipakita natin sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa Rasulullah at ang kanyang Ahlul Bayt. At ano ang mapapala natin? Kahit namatay man sila o kaya sa kapanahunan ng kilang pagkabuhay, ay ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang taong minamahal mo ay dapat binibisita o kaya binibigyan ng halaga ang kanyang katuruan. So, itong topic natin ngayon, Fadlu Ziyaratil Imam al-Husayn alayhi salam, kahalagaan ng pagbisita sa puntod ng Imam Husayn, kung saan kahapon ay natapos din naman natin ang pagziyara o kaya pagbisita sa puntod ng Imam Ali alayhi salam. Ang Imam Ali na siyang tatay ng Imam Husayn alayhi salam. Kung tingnan natin ang mga riwayat o kaya ahadith na nagpapaliwanag sa kahalagaan at kadakilaan ng pagziyarat o kaya pagbisita sa puntod ng Imam Husayn alayhi salam, makikita natin unang-una sa riwayat o kaya hadith galing sa Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salam. Ang riwayat o kaya hadith nanggagaling sa Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salam, sabi ng Imam Ja'far, ziyaratul Husayn alayhi salam wajibatun ala kulli man yuqirru lil Husaini bil imamati min Allahi azza wa jalla. Sabi ng Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salam, ang pang-anim na imam ng Ahlul Bayt, apo ng Rasulullah, sabi niya, ang pagbisita sa puntod ng Imam Husayn alayhi salam, ang katayuan ng pagbisita na yan sa bawat isa sa mga Muslim ay wajib, ang
batas na ukol doon ay wajib o kaya obligatory sa bawat Muslim yuqirru lil Husaini bil imamati, yani naniniwala at nagmamahal sa Imam Husain alayhi salam, at pinaniwalaan nila, tinanggap nila ang Imam Husain alayhi salam na bilang imam galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yani kung sino man ang naniniwala at nagmamahal sa Imam Husain alayhi salam na kasapi sa Ali Muhammad, kasali sa Ali Muhammadin, kung sino man sa atin ang nagmamahal, kinakailangan bisitahin o kaya magbisita sa puntod ng Imam Husain, at yun ay wajibatun ala kulli man yuqirru bil imamati min Allah. Wajib o kaya obligatory sa bawat Muslim na naniniwala sa Imam Husain alayhi salam bilang imam galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang imam na galing sa Allah subhanahu wa ta'ala? Ibig sabihin nun ay isa siyang galing sa mga alipin ng Allah, isa siyang napili na tagapagtanggol ng Islam pagkatapos ng Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Kung naniniwala tayo na ang imam ay walang ibang nagpili kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala, ibig sabihin noon dapat mahalin natin o kaya bisitahin natin ang puntod ng Imam Husain alayhi salam. Okay. Isa yun sa mga hadith na nagpapatunay ng pagbisita sa Imam Husain ay meron siyang malaking gantimpala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Isa yun. Ang pangalawang hadith galing sa Imam Bakir alayhi salam. Sino ang Imam Bakir alayhi salam? Panglimang imam ng Ahlul Bayt, imamatun min Allah. At imam din siya, tagapagtanggol din siya pagkatapos ng Rasulullah, at yun ay galing dahil sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, tingnan natin ang sinabi ng Imam Bakir alayhi salam. Kanina pang-anim na imam ng Ahlul Bayt o kaya apo ng Rasulullah, pang-anim na yun, no? Ngayon ang panglimang imam, ano ang sinabi niya? Muru si atana bi ziyarati qabr al-Husain. Dapat daw puntahan natin kung sino man ang Shia o kaya ang Muslim na naniniwala, sumusunod at nagmamahal sa Imam Husain alayhi salam, dapat huwag kaligtaan bisitahin ang puntod ng Imam Husain alayhi salam, fa inna ityanahu mukhtasarun ala kulli mu'min, muftaradun ala kulli mu'minin yuqirru lil Husain alayhi salam bil imamati min Allah. Yani pareho ang hadith ng Imam Ja'far at saka Imam Bakir alayhi salam. Imam Bakir ay panglimang imam ng Ahlul Bayt. Ang sinabi ng Imam Bakir, muru syi'atana, huwag kaligtaan, kung magpunta kayo sa Iraq, dapat puntahan natin, bisitahin natin ang puntod ng Imam Husain alayhi salam, fa inna ityanahu, dahil ang pagpunta doon, ang pagziyarat doon sa puntod na yun ay muftaradun, yani wajib, at ang wajib kung hindi natin gagawin ay magiging makasalanan ang taong hindi niya tinupad. Muftaradun ala kulli mu'minin, muftarad yani wajib sa bawat isa sa mga mu'min naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang sinabi ng Imam Bakir alayhi salam.
Tingnan natin itong isa. Mamaya na. Tingnan natin itong pangatlo, no? Tingnan natin itong pangatlo. Kung gusto niyo jot down, sulat niyo dahil hindi na ito babalik sa inyo. Okay? Ang pangatlong hadith, tingnan natin itong, kung hindi natin bibigyan ng ng halaga, tingnan natin ang sinabi ng Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salam. Qala al-Imam as-Sadiq alayhi salam, man lam ya'ti qabr al-Husayn, kung sino man sa atin na may kaya, kung sino man sa atin lam ya'ti qabr al-Husayn, na hindi pumunta at hindi dumating, hindi nagbisita sa puntod ng Imam Husayn alayhi salam hatta yamut, hanggat siya ay namatay. Yani kahit minsan hindi siya nakabisita sa puntod ng Imam Husayn alayhi salam, hatta yamut kana muntakasul iman, ang katayuan ng tao na yon na hindi nagbisita sa kanya, magiging nakis o kaya kulang ang kanyang iman. Yan ang paniniwala ay hindi totoong paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Muntakasul iman. Muntakasul iman, kulang, no? Kulang ang kanyang paniniwala sa Islam. Muntakasud din, at kulang din ang kanyang paniniwala sa sa din na yan. Ibig sabihin, hindi kumpleto ang kanyang paniniwala sa Allah at sa kanyang Islam, sa din. In adkhala al-jannah, kung makapasok man siya sa paraiso, kana dunal mu'minina fiha, ang mapapasukan niya ay hindi yung paraiso kung saan nandoon ang lahat ng karangyaan sa mga mu'minin na niniwala sa Allah. Yung tunay na niniwala sa Allah ay doon siya sa mababa, no? Doon siya sa pinakamababa, at hindi niya makukuha hindi niya makukuha yung gift ng Allah na kung saan mo gustong pumasok ay pwede kang pumasok. At hindi mo ring makukuha na isa kang magiging kapitbahay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. An Abi Abdullah alayhi salam, idha kana yawmal qiyamati, nada munadin. Sa kabilang buhay, kung dumating ang kabilang buhay, no? Kung dumating tayo sa kabilang buhay, ano ang sinabi ng Imam Ja'far Sadiq? Idha kana yawmal qiyamati, nada munadin. Tatawag ang nabigyan ng karapatan na magtawag sa mga sangkatauhan, no? Nada munadin, tatawag ang mga tumatawag. Ano ang sasabihin? Ano ang shout, o kaya ano ang salita na maririnig ng mga sangkatauhan? Sabi ng tumatawag na yon, ayna zuwarul Husayn, nasaan na ngayon ang mga nagbisita sa puntod ng Imam Husayn alayhi salam? Ayna zuwarul Husayn ibn Ali alayhi salam? Fayaqumu unukun minan nas la yuhsihim illa Allah subhanahu wa ta'ala. Nang marinig ng mga tao, ayna zuwarul Husayn ibn Ali, saan na ngayon ang nagbisita? Nagbisita sa puntod ng Imam Husayn alayhi salam, magsitayo ang mga tao, magsitayo lahat ang mga tao. At ang nakakaalam doon, sabi niya, Allah subhanahu wa ta'ala lang ang nakakaalam kung ilan sa mga tao na yun ang magsitayo. Ibig sabihin, sa araw na yan, kung hindi ka nakapunta sa puntod ng Imam Husayn, hindi ka talaga mabibigyan ng karapatan na makatayo. Walang tatayo sa araw na yan, kundi yung mga tao talaga na nakabisita sa puntod ng Imam Husayn. Hindi na gaya ngayon, kahit hindi tayo nakabisita, sabihin natin nakabisita, no? Pwede tayong magsasinungaling. Pwede tayong
magsinungaling. Doon hindi. La yatakallamuna illa man adina Allahur Rahman. Walang makakapagsalita, wala nang magsisinungaling doon. Illa adina Allahur Rahman. Maliban lang kung pahintulutan siya ng Allahu subhanahu wa ta'ala. Wala. So, nang marinig ko lang mga ayna Zuwarul Hussein, saan na ngayon ang nagbisita sa Imam Hussein? Magsitayo ang mga karamihan sa mga tao. At walang nakakaalam doon. La yuhsihim illa Allah Ta'ala. Walang nakakaalam kung gaano karami ang magsitayo na yun, maliban lang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqulu lahum. Ano ang sasabihin ng Diyos sa panahon na yun? Ano ang sasabihin ng tumawag na yun? Yung south, no? Yung, ano yan? Anong tawag doon? Yung boses na yun. Yani, fayaqulu lahum. Sasabihin ng boses na yun sa mga nagbisita sa Imam Hussein. Sabi nila, ma'aradtum bi ziyarati qabril Hussein. Ano ba ang gusto ninyo? Bakit kayo nagziyara sa puntod ng Imam Hussein? Ano ngayon ang gusto ninyo? Ngayon, sasabihin natin, sasabihin sa atin, ano bang gusto natin? Gusto natin magbisita sa Imam Hussein? Of course, sigurado sasabihin natin agad na yes. Dahil ang mabigyan ng pagkakataong makabisita doon, tingnan ninyo kung ano ang mangyayari ngayon, no? Okay. Ma'aradtum bi ziyarati qabril Hussein. Ano ba ang gusto ninyo na nagbisita kayo sa sa puntod ng Imam Hussein? Fayaquluna, ang sabi ng mga tao na nagbisita na yon, Ya Rabbi, o aming Panginoon, ataynahu hubban li Rasulillah. Dumating kami, nagbisita kami doon sa sa puntod ng Imam Hussein alayhis salam, hubban li Rasulillah. Dahil sa pagmamahal namin sa Rasul o kaya sa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Yani, Ya Rabbi, ataynahu hubban li Rasulillah. Hubban li Rasulillah. Dahil sa pagmamahal namin sa Rasulillah. Tingnan mo ngayon ang sinabi natin, no? In kuntum tuhibbuna Allah. Sabi natin kanina yung ayat, no? Sabi ng Allah, Qul, ipagbadya mo ngayon, ya Muhammad, ipagbadya mo sa kanila. Sabihin mo sa kanila, Qul in kuntum tuhibbuna Allah. Kung totoo na nagmamahal kayo sa Allah, fattabi'uni, sumunod kayo sa Rasulullah. Sumunod kayo at maniwala kayo na walang pag-aalinlangan siya ay totoong sugo galing sa Allah. At gagabay sa atin para sa dadalhin tayo sa paraiso insyaAllah. Okay? Ano ang kapalit? Yuhbibkumullah, mamahalin kayo ng Allah. Okay? Yuhbibkumullah. Kung minahal tayo ng Allah, ano mangyari? Yaghfir lakum dhunubakum. Ano bang gusto natin? Tayong lahat ay makasalanan. Bawat araw, kaya nga yung isang topic natin, gusto nating bantayan ang ating sarili dapat mula sa umaga hanggang sa guro. Tingnan natin kung anong nagawa natin sa araw na ito. Kung nakagawa tayo ng mabuti, istajada lillah. Dagdagan pa natin. Kung nakagawa tayo ng kasamaan, istagfara lillah. Ngayon, anong sinabi ng Allah? Kung totoong magmahal kayo sa akin, nagmamahal kayo sa akin, pattabi'uni, sumunod kayo sa Rasul. Ano ang gusto ng Rasulullah? Mahalin ninyo ang aking apo, ang aking Ahlul Bayt. Diba? Suratul Surah, huwag ninyo kalimutan. Suratul Surah, verse 23. Isa yan sa nagsasabi na Suratul Surah, 23. Ang sinabi natin kanina, Ziyarat al-Husayn alayhis salam wajibatun ala kulli mu'minin. Diba? Ang pagbisita sa puntod ng Imam Hussein ay wajib. Diba? Wajib. Anong sinabi ng Quran? Ang pagmamahal sa Ahlul Bayt ay wajib. Sino ang Ahlul Bayt? Ang Imam Hussein kasali sa isa sa mga Ahlul Bayt ng Rasulullah. Diba? Okay. So ngayon, anong sinabi ng mga taong
nagzuwarul Hussein. Yani yung nagbisita sa ano yan, sa puntod ng Imam Hussein. Ya Rabbi, o aming Diyos, o aming Panginoon, ataynahu hubban li Rasulillah. Dumating kami doon sa puntod ng Imam Hussein dahil sa pagmamahal namin sa Allah. So hindi totoo yung sinabi ng mga hindi nagmamahal o kaya yung against sa Shia ng Ahlul Bayt na ang pagbisita sa mga puntod ng mga imams ay syirkun. Hindi yung totoo dahil Quran ang nagbadya sa atin, ang nagsabi sa atin. Quran, hindi ako, hindi sinuman. Quran ang naghikayat sa atin na dapat mahalin ang Rasul at saka ang kanyang Ahlul Bayt. Hubban li Rasulillah. Ya Rabbi ataynahu hubban li Rasulillah wa hubban li Ali ibn Abi Talib. At pangalawa, dahil dumating kami doon, hubban li Ali ibn Abi Talib. Dahil mahal namin ang Ali ibn Abi Talib. Hubbuhu imanun. Ang pagmamahal sa Imam Ali ay ano ang niya? Iman. Ibig sabihin doon, totoong naniniwala ka, kumpleto ang iyong paniniwala sa Islam, sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bughduhu nifaq. Ang pagkamuhi sa Imam Ali alayhis salam, ang paglayo sa Imam Hussein, sa Imam Ali alayhis salam, ang umiwas sa katuruan ng Imam Ali ibn Abi Talib alayhis salam ay itunuring ng Rasulullah nifaq. Nifaq, yani nagkukunwari, hindi siya totoong Muslim. Okay? Hubbuhu imanun wa bughduhu nifaq aw kufrun. Merong hadis na kufrun. So, ataynahu ya Rabbi hubban li Ali ibn Abi Talib. At saka pa? Hubban li Ali ibn Abi Talib wa Fatimatu. Wa Fatimatu binti Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Hubban li Rasulillah wa li aliyin wa Fatimatin. At sino ang Hadsat Fatima? Sino naman ang Imam Ali? Sino ang Rasulullah? Ang lahat na yan ay kasali doon sa sa Ahlul Bayt ng Rasulullah. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bayti wa yutahhirakum tathira sa suratul Ahzab 33. Di ba? Hindi niyo ni-review yung napag-aralan natin. Huwag niyo lang isulat dahil ilang beses na sinalat niyo. Okay. Suratul Ahzab 33. Pinag-connect lang natin para makita natin kung katotoo itong sinasabi natin at gaano naman kahalaga itong topic natin ngayon, no? Hubban li aliyin wa Fatima. Pagmamahal namin sa Ali at saka Fatima, wa rahmatan lahum mimma irtakaba minhu. At nagmamahal kami kanino? Hubban wa rahmatan lahu, yani lil Husayn alayhis salam. At yung pagkaawa namin, pagkaawa namin sa kanino sa Imam Hussein alayhis salam, limartukiba minhu. Kung ano ang nangyari sa Imam Hussein alayhis salam. Ano bang nangyari sa Imam Hussein alayhis salam? Ano bang nangyari sa Imam Hussein alayhis salam? Dahil sa pagtatanggol niya ng Islam, sabi ng Imam Hussein alayhis salam, sabi niya sa 10th of Muharram, sabi niya, hindi ako lumabas pumunta sa Karbala galing sa Madina dahil gusto ko ang magiging leader ako, o kaya gusto kong gumawa ng kasamaan, o kaya gusto kong mang-api ng tao. Lam akhruj batilan, hindi ko gustong lumabas galing sa Manila, sa Madina para gumawa ng ng kasamaan o kaya mang-api ng tao. Bakit ako lumabas, pumunta sa Karbala, sa Karbala ng Iraq, li talabil islah, li ummati jaddi. Gusto ko ngayon i-reform, gusto kong manumbalik ang pagsunod ng mga tao sa Quranul Karim. Gusto kong manumbalik ang kanilang gusto kong ituwid lahat ang kanilang paniniwala sa Islam. Dahil nabaluktot. Di ba? At sabi ng Imam Hussein,
kung kailangan nila ang ulo ko, ha? Kailangan nila ang aking ulo para lang yastaqim para lang, ha? Magiging matuwid uli ang Islam, ha? Ibibigay ko ang aking ulo para lang sa Islam. Yun ang sinabi ng, anong nangyari sa Imam Hussein alayhis salam? Ha? Naalis nga ang ulo ng Imam Hussein, ha? At thousands of yung sugat sa kanyang katawan, ha? Hindi natin talaga mabilang. Hindi natin mabilang. Ano bang dahilan bakit ang Abbas naputol ang kanyang dalawang kamay? Pagtanggol sa Imam Hussein alayhis salam. Sabi ng mga tao doon sa Day of Judgment, sabi niya, hubban li aliyin wa fatimatin, ha? Wa rahmatan lahu limartukiba minhu. At naawa talaga kami at mahal namin ang Imam Hussein alayhis salam, gusto naming puntahan para lang mag-renew kami ng aming paniniwala sa kanya. Ha? Libayatin wa tasdidil gusto naming baguhin ang aming paniniwala, pinuntahan namin ang punto ng Imam Hussein alayhis salam. So, yun ang sinabi ng mga tao na nagsitayo, no? Fayuqalu lahum. So, ano ang sasabihin ng Allah? Sa narinig ng mga tao na yun, totoo rin naman. Di ba? Narinig ng Allah ang sinabi ng mga tao sa kanya. Anong sasabihin ng Allah? Fayuqalu lahum. Hadha Muhammadun wa Aliyun wa Fatimatun wal Hasanu wal Husain alayhis salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Di ba sabi natin na pinuntahan natin ang punto ng Imam Hussein, hubban li Rasulillah wa li Aliyin wa li Fatimatin wa al Husain. So ngayon anong sinabi ng Allah? Fayuqalu lahum, hadha, ang sinasabi ninyo, nandito na ang aking sugo, nandito na ang Imam Ali, nandito na ang Hussein, nandito na ang Imam Hasan, nandito na ang Fatimatus Zahra, nandito na sila. Anong gagawin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila? Sabi ng Allah, hadha Muhammadun wa Aliyun wa Fatimatun wal Hasan wal Husain falhaqu bihim. Pumunta na kayo doon sa kanila. Nandito ang Imam Hussein, ang Rasulullah, pumunta na kayo doon sa kanila. Magsipunta na kayo doon sa Rasulullah at mag-ipon na kayo doon sa kanila. Yani, yun ang utos ng Allah, sumunod na kayo at pumunta na kayo sa grupo ng Rasul at saka ang kanyang Ahlul Bayt. Falhaqu bihim. Fa antum ma'ahum fi darajatihim. Kayo ay kasama ngayon, kung saan man mapupunta ang Rasulullah sa Jannatul Naim, kayo ay kasabay o kaya kasali, kayo ay kasabay ng Rasulullah pumasok sa paraiso. Kung saan ang lahat ng mga tao ay nandoon pa naghihintay ng kanilang paghatod. Thousands of years na maghihintay ang tao na nakatayo para lang hintayin ang kanilang ang kanilang hatol kung saan sila mapupunta. Tingnan mo ang kahalagaan ng pagbisita na yun, no? Fa antum kayo ay ma'ahum fi darajatihim. Kung ano man ang posisyon ng Rasulullah, kung saan man sila mapunta ay kasali kayo doon sa Rasul at saka ang kanyang Ahlul Bayt. Fa antum ma'ahum fi darajatihim ilhaqu biliwa'i Rasulillah. Ilhaqu biliwa'i Rasulillah fayantalikuna ila liwa'i Rasulillah. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa panahon na yan, ilhaqu biliwa'i Rasulillah. Pumasok na kayo doon at pumunta na kayo doon sa yung flag bearer ng Rasulullah. Sino ang flag bearer? Yung tagadala ng kanyang ang kanyang flag, no? Ang kanyang flag. Sino ang nagdadala sa panahon na yan? Imam Ali alayhis salam. Sabi ng Allah, pumunta na kayo doon sa Imam Ali alayhis salam, mag-ipon na kayo doon sa kanya, ang lahat ay sama-sama, sabay-sabay pumunta na roon sa Rasulullah at saka sa Imam Ali,
Fatima alayhi salam. Hatta yadkhuluna al-jannah jami'a. Hanggat papasok na sila sabay-sabay, papasok na sila kasama ang Rasulullah, ang Ahlul Bait ng Rasulullah, at sa kayong mga taong pumunta sa puntod ng Imam Ali alayhi salam. Pumunta sa puntod, nagbisita sa puntod ng ng Imam Hussein alayhi salam sa Karbala. Sabi ng Allah, payantalikuna ila liwa'i Rasulillah, fayakununa fi dhilhi wal liwa fi yadi Ali alayhi salam. So anong sabi? Hatta yadkhuluna al-jannah jami'an, hanggat papasok na sila lahat sa paraiso, fayakununa amama al-liwa. Fayakununa amama al-liwa wa an yaminihi wa an yasarihi wa an hawa min khalfihi. Ang mga Shia at saka yung mga taong nagbisita sa puntod ng Imam Hussein alayhi salam, kasama ang Rasulullah, nasa unahan, sa giliran, sa kanan at saka bandang kanan, sa bandang kaliwa, at saka sa ulihan nila, sabay-sabay sila papasok ngayon sa ilalim ng paraiso insyaallah subhanahu wa ta'ala. An Abi Basir, sabi ng Imam ng Basir, sabi niya, sami'tu Aba Abdullah, narinig ko ngayon ang nagsabi ang Allah, ang Aba Abdullah, ang Imam Ja'far Sadiq alayhi salam. Narinig ko ngayon ang nagsabi ang Imam Ja'far Sadiq alayhi salam, yakul, man ahabba ay yakuna maskanahu wa ma'wahu jannah, kung sino man sa atin na gusto niya ang magiging tahanan niya at ang kahinan at ang mapupuntahan niya ay jannah, ang paraiso. Kung sino man sa atin na gusto niya ang kanyang tahanan at ang kanyang mapupuntahan, mararatingan ay al-jannah. Okay? Man ahabba ay yakuna maskanahu, kung sino man sa atin na gusto niya ang kanyang tahanan, wa ma'wahul jannah, at ang kanyang mararatingan ay ang paraiso, fala yada ziyaratal madlum, huwag ninyong kaligtaan at huwag ninyong iwasan ang magbisita sa puntod ng pinakaaping nilalang sa ibabaw ng lupa. Huwag ninyong kaligtaan, huwag ninyong kalimutan, at huwag ninyong pabayaan na magbisita kayo sa puntod ng pinakaapi na nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng mga sahabat, sabi niya, qultu waman huwa? Ano ba yun? Ano yung madlum na yun? Sino ba yun? Sabi ng Abu Abdullah alayhi salam, qala Hussein ibn Ali sahibu Karbala. Ang pinaka-madlum, ang pinakaapi na nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo ay walang iba kundi ang sahibu Karbala, ang may-ari na ngayon ng Karbala. Sahibul Karbala, yani Imam Hussein alayhi assalam. So sabi niya, huwag ninyong kalimutan at huwag ninyong pabayaan ang pagbisita. Pumunta kayo doon. Man atahu sauqan ilahi, kung sino man sa atin ang dumating doon sa Karbala, sa puntod ng Imam Hussein, sauqan ilahi, dahil sa ating pagmamahal, ang nag-udyok sa atin ay ang ating pagmamahal sa Imam Hussein alayhi salam, kung saan ibinigay ang kanyang lahat ng kanyang pamilya. Ibinigay ang lahat ng 18 of his yung family, ang 18 ang lahat ng kanyang mga anak. Ang pinakamababang edad ng kanyang anak ay 6 months. Yung pinana ng pinana at pinatay ng Muslim na nag-claim na Muslim sa sundalo ni Muawiyah. 6 months old, na tatlong araw na hindi nakainom ng tubig. Dahil ang hindi nakadidi, dahil ilang araw na wala silang makain, wala silang nakain at saka walang nainom. Pinatay rin, hindi pinaanuhan ng mga Ibinigay yun ng Imam Hussein para lang al-Islam yastaqim,
para manatili ang Islam na sa matuwid na landas, para manatili ang mga tao ang Muslim na sa matuwid na landas. Man atahu syauqan ilaihi, kung sino man sa atin na pumunta doon sa puntod ng Imam Hussein sa Karbala, hindi sa pamamagitan ng siyah, yani para lang mamasyal, pero syauqan ilaihi, yani dahil sa pagmamahal natin sa kanya, wa hubban li Rasulillah wa hubban li Amirul Mu'minin, dahil sa pagmamahal natin sa kanya, pagmamahal sa Rasul at sa Amirul Mu'minin, wa hubban li Fatimah az-Zahra aqadahu Allah ala mawaidil jannah. Ano ang prize na ibibigay ng Allah sa atin? Paupuin tayo lahat. Tayo ay bisita lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa paraiso. Uupo tayo sa isang maida, sa isang table na ganito, at punong-puno ng pagkain. Ano ang sinabi ng Allah? Ano ang sinabi ng Imam Ja'far as-Sadiq alayhis salam? Sabi niya, aqadahu Allah ala mawaidil jannah. Paupuin tayo doon sa table sa loob ng paraiso. At ano ang gagawin natin? Ya'kulu ma'ahum, sabay-sabay tayo kakain kasama ang Rasulullah at saka yung Ahlul Bait niya. Masya Allah. Ya'kulu ma'ahum wan nasu fil hisab. At ang karamihan sa mga karamihan sa mga tao, karamihan sa mga tao na hindi man nagmahal sa Imam Hussein alayhis salam, nandoon pa sila sa hisab, naghihintay pa sila ng araw ng paghatol sa kanila, at wala silang magkain, nandoon sila pinaparusahan ng Allah. Samantala, kayo yung nagbisita sa Imam Hussein, syauqan ilaihi, yani paupuan tayo ng Allah doon sa maida na yun, at pagkakainin tayo ang lahat na hindi pa nakakakain. Yun ang isa sa mga advantage na ibibigay, ang benefits na ibibigay ng Allah sa mga taong law ya'lamun nas ma fi ziyaratil Hussein. Kung alam lang ng mga tao kung ano ang nilalaman, ang nilalaman ng pagziyarat sa Imam Hussein alayhis salam, o pagbisita sa puntod ng Imam Hussein alayhis salam, min al-fadli, na sa kahalagaan at ang benefits na ibibigay ng Allah, lamatu, kahit ikamamatay nila, kahit ikamamatay ng mga tao, lamatu syauqan, kahit ikamamatay ng mga tao, basta lang sila mapahintulutan makapunta sa puntod ng Imam Hussein. Kahit ikamamatay, watakat taot, kahit magkaputol-putol pa ang kanilang katawan, hindi nila talaga kaligtaan, at hindi nila kalilimutan ang magbisita sa puntod ng Imam Hussein alayhis salam. Kaya nga sabi natin, kung matuloy man tayo, dapat tayo ang pinakamasayang nilalang dahil tayo ang napili na bigyan ng gift ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ang nabigyan. Kaya nga, sa simula nang narinig ko yun, hindi talaga ako makakatulog. Dahil mahirap ang pagpunta doon. Bukod sa wala din tayong pera, kung hindi, mayroong nga isang grupo, 4 na katao pumunta doon sa Kwan. Dumating na sa isang lugar. Pero ayaw ng Imam Hussein na tanggapin siya, hindi sila natuloy. Bumalik sa kanilang lugar. Kung walang pahintulutan Allah at hindi ka rin pahintulutan ng Imam Hussein alayhis salam, kahit kaano karaming pera, hindi ka talaga makapunta ron. Bakit? Dahil gift yun ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gift? Hindi ba sinabi ko sa inyo, ang gusto natin na kung saan ang mabuting kung pwede lang tayo mag-apply, i-apply natin yung Yaumul Hashri, yung muling pagkabuhay mula sa ating puntod, sa ating kung saan tayo nilibing, mula sa ating libingan, dapat hindi na tayo dadaan doon sa lugar ng paghahatol. Dahil kung daraan tayo doon, sigurado tayo ay dadaan sa kaparusahan ng Allah. Ang gusto nating mangyari sa ating buhay, kung ipahintulot ng Allah, yung diretso tayo sa ating puntod, libingan, papunta sa paraiso, inshallah. At mangyayari yun. Depende sa atin yun. Okay? Yun. Lamatu syauqan wa qatak
taqatta'at anfusuhum alayhi hasarat. Sinabi ng Imam Abi Abdullah, kung alam lang natin na gaano ba ka-importante ang pagbisita doon, kahit putol-putulin mga ating katawan, hindi tayo lulubay at tatayo tayo para lang makabisita doon sa puntod ng Imam Hussein alayhi salam. Dahil syauka nila kung totoo tayo nagmamahal sa Allah, kung totoo tayo sumunod sa sa katuruan ng Rasulullah, at totoo tayo nagmahal sa Fatimah Zahra, kahit taqatta'at anfusana, kahit putol-putol mga ating sarili, kahit mahirap man, kahit mayroong manggiyera doon, dapat hindi yung magiging hadlang sa ating para lang makita ang puntod ng ating pinakamahal. Na hindi natin nakita sa kanyang buhay, na buhay pa siya. Pero anong sinabi ng Rasulullah? Kung sino man ang makabisita sa puntod ng mga imam, o sa puntod ko, halimbawa, na ako ay patay, pagkatapos na ako ay namatay, paraling nabisita niya ako sa panahon na ako ay nabubuhay pa. Walang pinagkaibahan. Walang pinagkaibahan. Okay? Kultu wa ma fi. Ano ba yun? Yabna Rasulillah. Ano ba yun? Man atahu saukan ilay. Kung sino man ang pumunta doon dahil sa pagmamahal sa kanya, ano ang isusulat ng Allah? Kataba lahu alfu hajjatin mutakabbilatin. Isusulat pa ng Allah. Isusulat pa. Sino sa inyong nakapaghaji? Wala pa, no? Pero kung makabisita tayo doon at ipahintulot ng Allah itong asrul dhuhur na tuto pa rin nilang kanilang pangako sa atin, no? Para na rin tayo nakapaghaji ng 1,000 times. Yung paghaji na yun, kumplito, walang kulang. Walang deduction. Complete, 100%. Alfa hajjatin mutakabbila. Yani accepted by Allah subhanahu wa ta'ala, equivalent to 1,000 na nakapaghaji ka. Wa alfu amratin mabrura. At para ka rin nakapag-umra. Sino ang sa inyo nakapag-umra ng 2 times? Wala pa siguro, no? Para ka rin nakapag-umra ng 1,000 times, nakapag-haji ng 1,000 times. At hindi lang yun. Wa azru alpin shahidin minasyuhada. At ang ibibigay sa iyo ng gantimpala ng Allah, ibibigay ng ang gantimpala sa 1,000 shahid. Yung nasahid doon sa sa Badar, yung unang giyera ng Islam sa Badar, ang equivalent na gantimpala na ibibigay sa iyo, equivalent to 1,000 shahid ng Badar. Hindi yun talaga, except Allah ang nakakalam kung gaano kalaki at saka kahalaga ang na yan. Wa azdu alfi sa'imin, at para na ring yung 1,000 na sa'im na nagpapasting, yung gantimpala nila ng 1,000 noon ay ibibigay din sa iyo, na hindi makukulangan ang kanilang gantimpala. Wa thawabu alfu sadaqatin makbulatin, at gantimpala o kaya reward ng 1,000 sadaka, 1,000 sadaka na makbula, dahil mayroon sadaka na hindi tinatanggap. Halimbawa magsadaka dahil gusto mo sabihin ng tao, mapera pala ito, yung pakitang tao, yung sadaka na pakitang tao ay walang hindi yung tinatanggap. Ngayon, ang reward ng 1,000 sadaka makbula ay ibibigay din sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa thawabu alfu nasama, at 1,000 katao na ang mga tao na yan ay ang kanilang gawain, ang kanilang gawain sa Islam ay para lang liwajhillah, para sa sa Allah subhanahu wa ta'ala ay makukuha mo rin ang gantimpala para sa iyo. Walam yazal mahfuzan sanatihi min kulli apatin ahwanuha asyaitan.
At sa taon na yan, halimbawa, kung saan ka nagbisita, kung kailan ka nagbisita, sa tuloy sa natihi, yung kabuuan ng ano na yan, ng taon na yan, ay protektado siya sa ano, sa waswasan ng mga syaitan, ng satanas. Protektado ka sa sa influence ng mga satanas. Wa wakkala bihi malakun karim yahfazuhu min bayni yadayhi. At magpadala ang Allah subhanahu wa ta'ala ng mga anghel na mag-protect sa iyo sa kasamaan. Kasamaan. Wa min khalfi wa an yamini wa an shimali. Protektado ka ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa anghel na yan. Wa min fawqi ra'si. Kahit sa taas ng yani nasa ilalim ka talaga ng ng amanillah. Nasa ilalim ka ng protection ng Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in mata sanatihi, kung mamatay tayo sa sa taon na yan, kung saan nagbisita tayo, fa in mata min sanatihi, sino ang mag-attend sa atin? Hadaratul malaikatur rahmah. Mag-attend sa atin, darating ang yung anghel ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang gagawin nila? Mag-attend sila doon sa sa procession ng patay, at mag-pray din ang mga malaikat para sa namatay na yan, kung ikaw ay isa sa mga nakapagbisita sa taon na yan. At sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, protektado siya min dagdatil qabr. Alam mo ba kung mailagay na tayo doon sa ilalim ng lupa, yung maliit na agad-agad yan, agad-agad kung ikaw ay makasalan ng tao, yung lupa na yan mag-close siya, dagdatil qabr, yani anuhin ka ng puntod na yan, hanggat magkaputol-putong ating ang ating buto. Yun ang protektado tayo doon. At dahil doon, ang mungkar at saka nakir, sabi niya, yurawianahu. Ang mungkar at saka nakir ay proprotektahan. Hindi ka na tatanungin. Hindi ka na tatanungin ng mungkar at saka nakir. Dahil respeto nila sa Imam Hussein alayhis salam. Bakit kailangan imbestigahan? Ano na yan? Nagmamahal yan sa Imam Hussein alayhis salam. So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mungkar sa nakir, buksan mo ang baban, ila jannah. Buksan mo ang yung pintuan para makikita nila kung saan sila pupunta sa pagkatapos sa doon sa sa barzakh na yan, makikita mo na kung saan ka pupunta. Mashallah. Yani ganoong kahalaga, ganoong kahalaga ang katayuan o kaya ang kahalagaan ng pagbisita sa buntod ng Imam Hussein alayhis salam. At sabi pa ng Allah, ang yung kung gaano kalawak ang ating yung ating puntod, madda basarihi. Yani kung saan maabot ang iyong paningin, ganon kalaki ang ang bahay natin sa ilalim ng puntod. Dahil sa ilalim na yan, kung nakita natin na maliit kung nakapunta na tayo, at isa ka sa mga zuwarul Imamul Hussein alayhis salam, kung gaano man kalayo ang maabot ng iyong paningin, ganoong kalaki ang iyong bahay doon sa ilalim ng puntod na yun. At protektado tayo sa lahat ng At pwede rin tayo ganyan yan ang puntod ngayon, yung mga tao namatay ngayon, namatay ngayon. Since from the time of Adam up to now, meron sila mga araw kung saan pwede sila magbisita, mga relatives o anuman. Sabi ng Imam Ali alayhis salam, kung nakikita lang ninyo, makikita niyo ng mga tao doon sa ilalim na nagkukwentuhan din. Kung ano na, yung mga magkakilala, at binibisita pa sila ng mga imams. Kung minsan may panahon, bibisitahin sila ng Fatimah az-Zahra, ng Zainab, ng Imam Ali, ng Imam Hussein. Kung Imam Hussein magpunta doon, yung mga kasamahan niya nakaano rin ng parang military din. Kung Hazrat Abbas, ganoon din, nakasuot din ng military. Makikita mo, nakaano rin sila. Sino ba yan? Sasabihin nila, ako ang
minahal mo noon doon sa mundo. Ganoong kahalaga ang pagbisita sa puntod ng mga imam. Kahapon Imam Ali alayhi salam. Ngayon sa Imam Hussein alayhi salam, puntod ng Imam Hussein, kung saan ang kapalit noon ay hindi natin ma-imagine kung gaano kalaki. Di ba? So, kung sabi ng Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Kung totoo na kayo ay nagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala, walang pag-alinlangan, sumunod kayo sa Rasulullah at ang kanyang Ahlul Bayt. Ano ang kapalit? Yuhibbukumullah. Kung minahal kayo ng Allah, saan kayo mapupunta? Kung gusto natin maskanuhu fil jannah, ang ating tahanan ay hindi doon sa gaya ng Pilipinas, yung walang kwan sa sa squatters, squatter area. Kung gusto natin mapunta doon sa mansion kung saan meron ka pang meron ka pang mga khuddam, khaddama, ika nga, ang khaddama mo ay mga hurul ain, subhanallah. At kung gusto natin, mag-ipon-ipon din ang mga relatives at ang mga anak natin. At saka yung husband natin, ninyo pala. Anong dapat? Alhaqnahum bihim, dapat lahat ng pamilya, husband, wife, at saka mga anak, apo, lahat sila ay dapat hikayatin natin sa pagmamahal ng Rasulullah at saka Ahlul Bayt. Yun yun ang kahalagaan ng pagbisita sa puntod ng Imam Hussein alayhi salam. Inshallah, manalangin tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala na ibigay sa atin, ipahintulot sa atin na kahit minsan man sa ating buhay na makabisita tayo doon sa Karbala, sa Imam Hussein. At kung pinayagan tayo ng Kuwaiti government, yung mga na makapunta doon, inshallah, at tinanggap din ng Imam Hussein alayhi salam na totoo ang pagpunta, ang pagmamahal natin doon, walang dahilan na makakahadlang sa ating pagbisita, inshallah. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Muhammad wa alihi Muhammad.